Proyekto Helmo. Meron ako mga kwentong ibabahagi sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po akong Topet. Isa sa masugid niyong taga-subaybay. Ako ay magsi-50 anyos na at mahilig makinig ng horror. Sa kadahilanang ito ang ipinamanang hilig sa amin ng aming yumaong lolo na si Tata Fred. Alfredo Justino Domingo ang buong pangalan niya. Gusto ko po sanang nasa point of view ito ng aking Tata Fred. Kaya ito na, Sir Seth, ang kanyang unang karanasan. Lumaki ako sa isang lugar sa pagitan ng Hilaga at Timog, kung saan halos sinasakop lahat ng mga bundok o gubat. Ang aking kabataan ay puno ng kalayaan. Basta lamang matapos mo ang mga trabahong inaatas sa iyo ng iyong mga magulang sa isang araw, ay malaki ang oras mo sa buong araw para gawin ang kung anong gusto mo. Hindi pa importante ang edukasyon na pag-aaral sa amin noong mga panahon na yon. Isa ako sa mga batang hindi mapakali sa bahay. Mas gusto ko pang sumama sa aking kuya o hindi kaya sa aking ama sa pagpapastol ng mga alaga naming hayop. O hindi kaya magbantay ng sakahan at ulingan kaysa gumawa ng mga gawaing bahay. Nakakabagot. Kapag kasi nasa labas ka ay pwede kang gumawa ng ibang mga bagay kagaya ng pag-akyat sa puno, pangunguha ng prutas, pangangaso ng mga maliliit na hayop. Sa batang edad ko ay sanay akong gumawa ng mga pain, magtirador at mag-Indian pana. Pero yung mga pana ay pinagbabawalan akong magdala, lalo na kung hindi ko kasama ang aking ama at mga kuya. Siyempre, takaw peligro yon, lalong-lalo na pag napaaway. Madalas rin kaming nasa may gubat, lalo na sa paanan o babang parte, paakyat sa kabundukan. Kung paminsan-minsan ay umaakyat kami sa bundok pero kailangan ay marami kami gawa ng masukal yon. Hindi kami takot sa mga tulisan dahil hindi naman sila nang aano ng mga bata o mga babae base sa karanasan namin. Sa madaling salita ay hindi na iba sa amin ang magpupunta doon. Isang araw ay inutusan ako ng aking ama na pastulin ang aming baka sa bandang paanan ng bundok. Hindi kasi siya makaalis sa bahay noon sa kadahilanang inaantay nitong mga anak ang maselang magbuntis naming kambing. Una ko siyang nakita na paakyat ng bundok noon. Nag-iisang matandang babae. Kahit hindi ko nakikita ang kabuuan ng mukha niya, ay kapansin-pansin yung mapayat at kulubot niyang pangangatawan. Sa pipilay-pilay niyang paa pero mabilis na paghakbang, ay napapatanong ako kung kakayanin niya bang lakarin ang paakyat ng bundok. Tapos ay meron pa itong bit-bit na malaking basket. Hindi ko na siya nagawang abutan, dahilan na tila nagmamadali ito. Iiwan ko lang sanang nakatali ang baka ko doon para tulungan siya sa kung saan man niya balak pumunta. Makalipas ang ilang araw, ganun na naman. Pero sa pagkakataong ito ay nakita ko naman siyang pababa ng bundok. Wala itong bitbit kundi lubid na nakarolyo at nakasabit sa balikat niya. Nagmamadali itong maglakad na tila walang pakialam sa paligid niya. Hanggang sa makapasok ito ng gubat. Papunta naman siguro sa mga barabarangay. Naging normal na sa akin ang palaging pabalik-balik ng matandang yon. Paakyat baba ng bundok pero ang nakapagtataka lang ay hindi ni minsan naging pamilyar ang itsura niya sa akin. Sa liit ng barangay namin at ng mga katabing barangay ay magkakakilala at magkakamag-anak kaming lahat. Kaya maano ba namang makilala ko ito kagad, diba?
Anong ginagawa niya sa bundok? Rebelde ba siya? Naging normal na nga sa akin na makita ang matandang yun sa gubat. Hanggang sa isang araw, habang pauwi ako kasama ang aming baka, may nakita akong bata na tumatakbo mula sa bundok na yon. Humihingi ito ng tulong at sumisigaw. Sa tansya ko ay nasa 9 na taong gulang pa lamang ang batang ito nung una ko siyang makita. Maliit, payat na payat, madungis. Kumapit ito kaagad sa akin habang sinasabi ang mga katagang, "Manong, itago mo ako. May humahabol sa akin." Dahil sa pagkakataranta ko at hindi ko naman maiiwan ng baka at mahirap naman siyang itago sa kadahilan ng nasa kalbong lupa ako naglalakad sa damuhan, tinuro ko na lamang sa kanya kung saan didiretso para makarating sa kalsada. Binigyan ko siya ng direksyon na kumaliwa at meron siyang makikitang nag-iisang kamalig doon na sira. Doon siya magtago. Sumigaw na lamang siya doon kasi marami namang tao doon at sabihin ang pangalan ko. Napakabilis tumakbo ng batang ito na kahit pagod na pagod, para bang wala nang bukas. Parang sanay na. Partida, nakayapak pa. Hindi ko matansya kung nakailang minuto na ba siyang nawala sa paningin ko noon. Nang makita ko naman sa may bandang likuran ko, ang matandang nagmamadaling tumatakbo. Para itong asong nauuna yung ulo sa paglalakad. Parang may inaamoy. Pero nang makita ako ay tila ba naalimpungatan ito at unti-unting tumakbo ng normal. Hanggang sa mabilis na lakad na lamang yon. Pumagal, dahan-dahan hanggang sa makalapit sa akin. Ngumiti ito. Sinisipat ako mula ulo hanggang paa. Sa edad na 15 anyos, matangkad ako. Kaya siguro napagkamalan ako may edad na. "Toy, may nakita ka bang bata na tumatakbo pababa ng bundok? Di ba dito lang naman dadaan yun kasi masukal na yung daan?" Nag-isip ako ng isasagot. Hindi ko pwedeng sabihing hindi ko nakita dahil totoo naman ang sinasabi niya. Dito lamang siya makakadaan. Kung dun lang din naman talaga siya parte ng bundok galing nun. Kaya naman ang sinabi ko na lamang sa matanda ay, opo, dumaan po dito na tumatakbo. Apo niyo po ba yon? Tumango ang matanda. Pero imbis na ituro ko yung barangay namin ay tinuro ko pa ang 100 kung saan palabas naman sa kabilang barangay. Nagpasalamat naman ang matanda at ang sinabi sa akin ay mag-ingat umano ako pa uwi. Nagkunwari akong walang alam o hindi alam ang nangyayari nun. Hanggang sa mawala na lamang ang matanda sa paningin ko at patuloy na ako sa paglalakad pa uwi. Matapos kong itali ang baka ko sa kamalig na pag-aari ni Lolo, na siyang kamalig na sinabi ko na magtago ang bata nun, agad ko siyang hinanap. Nakita ko siyang nagtatago sa may silong. "Hoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit dyan ka nagtatago Maraming langgam dyan." Awang-awa ako sa batang ito dahil tiniis niya ang mga kagat ng langgam sa katawan niya. Dahil takot na takot umano siya. Meron siyang pinagpipilitan na bumalik ng bundok at humingi ng tulong. Tinanong ko siya kung bakit pa siya babalik. Nakatakas na siya. At bakit nga ba siya tumatakas nun? Habang nagsisimula siyang magkwento, ay napapansin kong nangangati siya. Kaya naman niyaya ko siyang sa irigasyon na lamang pagpatuloy ang pagkikwento. Para makaligo siya at ako ay makapagbasa na rin ng katawan. Basta umano ipangako ko na babalik kami sa bundok na yon.
hindi na umano namin kailangang paabutan pa ng hapon o ng takip silim. Malinaw ko lamang na itong kabuuan ng kwento ni Doy. Pinagsama ko na. Hindi niya ito nakwento ng buo noong una. Hanggang sa parte lamang ng kung ano ang natuklasan nila sa bundok na yon at kung anong panganib ang nakaharap nila. Pero yung iba, huli na niyang ikinuwento matapos ang lahat ng pangyayari. Kaya para hindi kayo malito, pinagsama ko na ito sa iisang kwento lang. Ayon nga sa batang nagpakilalang Doy, taga-kabilang bayan siya. Ibig sabihin ay isa sa mga barangay ang tirahan niya na nasa kabilang bundok na aabutin ka ng kulang-kulang 5 oras kung lalakarin mo. Isang araw, habang naglalakad sila ng kanyang nakakatandang kapatid at ng isa pa nilang kaibigan, ay may matandang humingi ng tulong para buhatin ang mga dala-dala niya pababa umano ng bundok noon. Pinangakuan silang bibigyan ng pera. Sumunod sila. Dahil sa kabisado naman nila yung bundok sa parte nila, kampante sila noon. Pero habang papalalim umano ang pasok nila sa loob ng bundok, napansin nila na hindi na nila alam ang dinadaanan noon. Hanggang sa magpasya umano silang huwag nang tumuloy. Nakaramdam na rin sila ng takot. Hinayaan naman sila ng matanda na umuwi noon. Ang kaso nga lang, hindi na nila alam kung paano. Pabalik-balik at paikot-ikot lamang sila sa iisang lugar. Hanggang sa abutan na sila ng dilim. At nagulat na lamang siya nang biglang nagkaluskusan ng mga dahon ng puno sa paligid nun. At sa isang iglap, ay isa-isang iniangat ang kanyang kapatid at kaibigan sa ere. Ultimong siya. Mabilis lang umano ang pangyayari. Nawalan siya ng malay nung mabuhat siya pataas. Hindi niya alam kung bakit pero nahilo siya at paggising niya ay nakatali na silang lahat. Saan? Sa gitna ng gubat na nasa taas ng kabundukang yon. Sa masukal na parte ng gubat. Buhay man silang tatlo, ay hindi nila magawang huwag matakot sa kadahilan ng sa isa sa mga nakatusok na kawayan. Hindi man mapaniwalaan hanggat hindi nasasaksihan, ay merong nakataling batang halos kasing edad lamang nila. Duguan nito, naghihingalo, namumutla. Bumubulong ito habang nakapikit ng tulong, tulong, tulong. Pero hindi na sila nakapagsalita pa. Sabay-sabay silang napasigaw nang bigla na lamang lumabas ang matanda sa gitna ng kadiliman. Hubot-hubad ito. Nakakasuya ang anyo niya dahil bukod sa katawan talaga niya ay yung katawan ng matandang-matanda na. Namimilog pa ang pulang mga mata nito. Kitang-kita umano yung mga ugat niya sa leeg nun. Pati yung mga buto-buto niya sa bandang likuran. Wala itong pakpak kagaya sa ibang mga kwento. Bigla umano nitong dinakma ang bata sa may bandang tagiliran nito. Napakislot lamang yung batang nakatali. At dahil nangihina at walang kalaban-laban, umiiyak na lamang ito. Tinatawag ang pangalan ng 2 babae at lalaki na sa tingin nila ay pangalan ng kanyang mga magulang. Nakailang kagat at sipsip lamang ang matanda sa katawan. Nginunguya-nguya pa ito ng kanyang maliliit at mahabang ipin na nakadikit sa lumalabas nitong nguso. Tumigil na ito. Tapos ay umupo. At ang sabi nito, "Hindi ko pa kayo pwedeng kainin. Uubusin ko muna to."
Andun lang ang mata niya sa harapan nila. May mga pagkakataon na babalik ulit ito sa bata. Tapos ay ngangat-ngat ulit ng laman. Nang malapit na umanong mag-umaga ay nagsimula na itong magsalita ng makapanindig balahibong litanya. Parang dasal. Pagkatapos ay may ibinuhos ito sa sarili bago ito tuluyang nagsuot ng damit. At habang paliwanag na ay nakikita nilang unti-unting bumabalik sa normal ang buong pagkatao ng matandang yon. Sumisigaw ang kuya ni Doy. Nagmamakaawa na pakawalan na sila pero tila walang naririnig ang matanda na parang pagod na pagod o hinang-hina nung umagang yon. Umiiyak pa ito habang pahiga bangon. Pagulong-gulong sa lupa. Pasensya na kayo mga iho. Kailangan ko kayo para hindi ako mamatay. Wika ng matandang yon. Bitbit ang basket niya ay nagsabi itong babalik umano siya ng katanghalian. Magdadala siya ng pagkain para sa kanila. Kailangan umano nilang kumain. Hindi sila pwedeng magutom. Umalis nga ang matandang ito at iniwan ng mga batang nakataling maigi na magkakahiwalay. Buong umaga ay umuungol lamang ang batang sugatan at duguan. Nakapikit lamang ang mga mata nito. Sinisigawan nila kung ayos lamang ba ito pero tila wala na ito sa wisyo. Ilang araw na ata itong ganon. Pagsapit ng tanghali ay dumating na naman ang hukluban. May daladala na itong pagkain. Napakasarap umano. Hindi nila alam kung saan nanggagaling o saan niluto ng matanda pero mukhang magaling magluto ang matandang yon. Isa-isa silang sinubuan. Nanlilisik ang mga mata nitong pilit silang pinapakain. Inuna ang kaibigan ni Doy na si Guido. At pagkatapos ay sinunod si Doy at si Leon, yung kuya niya. Papalag pa nga daw si Leon pero wala talaga siyang kalaban-laban. Pakawalan mo ako, matanda ka. Mawawala galang ko sa'yo. Ang baboy mo! Natatawa-tawa ang matanda nang makalapit ito kay Leon. Pero nang dumikit na ito, ay buong lakas na lumiyad ang kapatid na ito ni Doy. At sa abot ng kanyang makakaya, ay inindahan ng tuhod ang sikmura ng matandang yon. Napaluhod ang matanda. Hindi ito ganon kalakas kapag umaga. Para lamang itong ordinaryong matanda na bagamat ay parang maliksi ay mahina pa rin. Umiyak ang matanda sa malakas na pagtuhod na yon. Maluha-luha itong bumangon at nanginginig na hinarap si Leon at sinabihang, "Ikaw ang isusunod kong kakainin pagkatapos nitong isa." Ininda nito ang sakit at bumangon. Dumiretso ito sa batang nilalantakan niya ng dahan-dahan. Hindi na makadilat ang bata. Malinaw na malinaw kay Doy na tila ba naghihingalo na ito at lupaypay na. Pero pilit pa rin itong sinusubuan ng pagkain at pinapainom ng matandang hukluban na yon. Pero wala na. Ni hindi na ito bumubuka ng bunganga. Nagdudugo na rin ang tenga nito. Awang-awa si Doy noon at syempre, takot na rin dahil sa maaaring ang nangyayari sa bata ay pwede din nilang sapitin. Nang wala na talagang reaksyon ng bata sa pagkain at sa tubig, ay nagpailing-iling na lamang ang hukluban na yon. Tinitigan sila isa-isa. Sabay ngumiti. "Baliw ka! Baliw!" Tanging si Leon lamang ang matapang na sumisigaw at kasabay pa nito ay ang paghingi niya ng tulong. Tumatawa lamang ang matanda na sinasabi sa kapatid ni Doy na wala siyang mapapala at walang makakarinig sa kanya.
Sa pagkakataon na yon, dahil sa magkahalong pagod at antok, ay nakatulog sila. Ang pwesto pala ng pagkakatali nila ay yung paa at yung kamay ay medyo may kaluwagan ng pagkakatali sa mga puno. Sapat lang para hindi sila makaikot para maabot ang dulong tinali para doon. Nakakaupo sila, nakakahiga, pero yung pinakabuhol ng tali ay nasa pinakalikod ng mga punong yon. Nung hapon din na yun ay nagising sila. Bagsak na ang katawan ng batang nilalantakan ng matanda. Naglalaway na ito. Pumipiyok-piyok ang paghinga na tila ba naghihingalo na. Dilat na rin ang mga mata nito at tumuluha. Mangiyak-ngiyak silang lahat nun. Lalo na si Guido na sinisisi pa ang magkapatid kung bakit pa siya sumama. Padilim na nang muling umakyat ang matanda. Nakangiti ito at tila ba napakalakas ng pangangatawang may bitbit na isang sakong may lamang lupa. Ibinuhos niya ang lupa na yon sa pinepwestuhan niya. Sinilip niya ang kaawa-awang naghihingalong bata at sinabing, "Lumalaban ka pa pala." Pagkatapos ay bumalik ito doon sa lupang tinambak niya. Lumuhod at muling nag-usal ng litanya habang pinapahid ang lupang yon. At sa isang iglap ay naging rason kung bakit nangate at nangamot ng buong katawan ng matandang ito. At bigla itong nagbago ng anyo sa itsura ng dilalang na nakita nila noong nakaraan. Tumalon-talon ito na tila ba naiirita pero napakataas ng talon niya. Na ibig sabihin ay hindi ito lumilipad kundi talagang tumatalon lang. At sa puntong yon ay nasaksiyan nila ang kalunos-lunos at huling sandali na makita ang kaawa-awang batang nauna sa kanila. Lumapit ang hayop na yun sa batang ito. Pinasandal niya ang katawan ng batang yun sa may kawayan kung saan ito nakatali. Tinitigan, inamoy-amoy, sabay ngumiti. At dinig nila ang sinabing kataga ng matandang ito. Pwede pa to. At muli ay hinagod niya ang tagiliran ng bata. Isinubsob ang mukha niya doon. At sa muling pagkahatak niya o paglayo sa tagiliran, ay meron ng sumamang magkakahalong dugo, laman, at mga kung anong mahaba-habang parte ng lamang loob ng batang ito. Sukang-suka ako habang pinapakinggan to. Parehas ng reaksyon nila Toy habang sa harapan nila na nilalantakan na parang kumakain ng gisadong pansit ang nilalang. Si Guido, todo ang iyak. Si Doy, napapapikit. Dito na tuluyang lumupaypay ang katawan ng batang yon. Patunay na wala na itong buhay. Nang medyo nakabuelo na ang patay gutom na aswang sa katawan ng bata at tila nalunok na nito ang mga naisubo mula sa katawan nun, sa kanya tinanggal ang bata sa pagkakatali. Binuhat ito ng walang kahirap-hirap. Ipinwesto sa parte ng pinaglagyan niya ng lupa at dun niya ito patuloy na nilantakan. Tuwid na tuwid ang pagkakahiga ng nakakawawang bata. Samantalang nakaluhod sa harapan niya ang nilalang. Ang isang kamay ay nakahawak sa leeg at ang isang kamay ay nakahawak sa hita nito. Habang patuloy niyang sinusubsob ang sarili sa tagiliran ng batang yon. Hindi kalaunan, nandun na yung makikita mong nakasulit na ang nilalang. Kota na. Humihinga-hinga ito. Bumitaw saglit sa katawan ng bata at suminghap ng hangin sabay tumawa. Binuhat ang natitirang labi ng bata. Nilayo sa kanila.
na wala itong bit-bit ang bangkay na yon. "Tatakas ang isa sa atin dito," sambit ni Leon, habang unti-unting sinisipat ang nakataling si Guido at Doy. "Guido, Doy, tingnan niyo maigi yung tali ko kung may pwede akong gawin o ano. Ganun din ang gagawin ko sa inyo." Sinipat-sipat nilang isa't isa. At hindi kalaunan, merong napansin si Leon sa pagkakatali kay Doy. Dahil siguro sa maliit na bata at may kapayatan itong si Doy, kaya naisip ng matandang hukluban na wala itong lakas para tumakas. Pero may nakita si Leon na butas sa paraan ng pagkakatali sa kapatid niya.